Sinisilip ang mga taon na nagdala sa akin dito, hindi ko maiwasang isipin kung kailan nagsimula ang aming relasyon. Nagkita kami sa kolehiyo, parehong puno ng pangarap, at agad na nakaramdam ng koneksyon. Si Kay ang lahat ng gusto ko, maganda, matalino, at puno ng buhay. Ginugol namin ang lahat ng aming oras ng magkasama at tunay akong naniniwala na natagpuan ko na ang aking soulmate. Mabilis na lumalim ang aming relasyon at akala ko ay nakatadhana kami para sa habang buhay na kaligayahan. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nanaig ang realidad. Ang mga walang alalang araw ng aming kabataan ay nagbigay daan sa mga responsibilidad ng pagiging adulto. Ang babaeng minahal ko noon ay nagsimulang pakiramdam na parang isang estranghero. Ang aming mga buhay ay naging abala sa pagpapalaki ng mga anak, pamamahala ng mga karera, at paglalayag sa mga dinamakan ng pamilya. Ang pag-ibig na dating nagliyab ng napakatingkad ay nagsimulang kumupas at natagpuan ko ang aking sarili na nakakulong sa isang kasal na malayo sa fairy tale na aking inakala. Narating ng aming kasal ang isang breaking point. Ang pagiging malapit ay lumiit hanggang sa halos wala, nangyayari marahil isang beses sa isang buwan kung ang aking asawa ay hindi nagtatampo. Noong mga unang araw, ang aming pisikal na relasyon ay madalas, 4 o 5 beses sa isang linggo. Ang kanyang pagnanasa at enerhiya sa silid-tulugan ay bahagi ng kung ano ang nagtulak sa akin sa kanya, ngunit ngayon siya ay nagbago. Hindi na ang kaakit-akit at masiglang babae na pinakasalan ko, siya ay naging malayo at walang interes sa pagiging malapit, halos parang kinasusuklaman niya ito. Si Kay ay may 2 nakababatang kapatid na babae, sina Katie at Kathy. Lahat ng 3 ay kilala sa pagiging masaya at masigla, lalo na sa silid-tulugan, at natuwa ako nang pinili ako ni Kay. Nagpakasal kami 12 taon na ang nakalipas pagkatapos siyang mabuntis sa kolehiyo. Pareho kaming mga senior at nagmamahalan, nagpaplanong magpakasal pa rin. Ang aming anak na babae na si Sally ay ipinanganak 5 buwan pagkatapos ng kasal, kasunod ng aming anak na lalaki na si Kevin makalipas ang 1 taon at kalahati. Parehong spoiled ang mga bata ng kanilang ina, ng kanyang mga kapatid na babae, at ng kanyang mga magulang na palaging minamaliit ako dahil hindi ko maibigay ang mga luho na gusto nila para kay Kay. Ang kanyang mga magulang, na hindi nagtrabaho ni isang araw sa kanilang mga buhay, ay nabubuhay sa mga pamana. Nauubos na sila ng pera ngayon, ngunit ako lang ang nakakaalam niyan dahil sinuri ko ang mga talaan ng ari-arian ilang taon na ang nakalipas. Ang mga kapatid na babae ni Kay ay may tig-2 anak. Si Katie ay kasal kay Ron, na nagpapatakbo ng 5 dry cleaning store para sa kanyang ama. Si Kathy ay kasal kay Mark, na nagmana ng isang bahay at ilang pera nang mamatay ang kanyang mga lolo't lola. Nagmamay-ari siya ng isang marketing firm bagaman hindi ko pa siya nakikitang nagtatrabaho. Tulad ni Kay, masaya sila sa mga party ngunit walang silbi pagdating sa tunay na trabaho. 2 taon na ang nakalipas, nakaupo ako sa aking home office na bigo matapos kong alagaan ang aking sarili sa shower noong umagang iyon at tiningnan ko ng maigi ang aking buhay, halos walang ex, isang tamad na asawa na hindi nagtatrabaho, 2 anak na hindi ako nirerespeto at nagmana sa kanilang ina, isang trabaho na kinamumuhian ko kung saan tinatreto kami ng kumpanya na parang mga lingkod, isang bahay malapit sa kanyang mga magulang kung saan umuulan ng nyebe sa loob ng 4 na buwan ng taon. Lumaki ako sa timog at kinasusuklaman ko ang lamig, isang 10 taong gulang na kotse na orihinal na sa asawa ko hanggang sa masira niya ito. Ipinagpalit ang aking kotse at binili ang kanyang sarili ng bago dahil hindi siya makapaghintay na maayos ang kanya. Hindi rin ako pinapayagang magmaneho ng bagong kotse nang hindi nakakaranas ng berbal na pang-aabuso, at walang Z. Nagbabayad kami para sa isang bahay na masyadong malaki dahil kailangan naming tumira malapit sa kanyang pamilya. Nagbabayad para sa isang maliit na asong inbred na nangangailangan ng gamot upang mabuhay. Nagbabayad para sa isang katulong 2 beses sa isang linggo dahil ang gawaing bahay ay labis na nagpapagod sa kanya para sa 10 taon na ang nakalipas. Ang maliit na pagtaas sa Zix ay tumagal ng 2 buwan, ngunit narito pa rin ang katulong.
Nagbabayad kami para sa isang clubhouse at membership sa spa para makasama niya ang kanyang mga kaibigan at kapatid na babae. Hindi ako naglalaro ng golf at hindi pa ako nakakapunta sa spa. Lingguhang bayad para sa mga bagong damit at hairstyling dahil kailangan niyang magmukhang maganda para sa kanyang mga obligasyon sa lipunan. Nagbabayad para sa mga aralin sa tennis para sa kanya at sa mga bata bagaman wala sa kanila ang mahusay at hindi kailanman naglalaro. Mananatiling high ang mga bata 24/7 kung kaya nila. Nagbabakasyon kami ng 3 beses sa isang taon, isa sa taglamig kasama ang kanyang pamilya para sa skiing na hindi ko ginagawa dahil sa isang masamang tuhod, isa sa tagsibol sa isang malaking lungsod para sa pamimili, at isa sa tag-init sa isang biyahe sa beach na hindi man lang ako iniimbitahan. Ang Pasko at Thanksgiving ay palaging ginugugol sa mga bahay ng kanyang pamilya. Ang aking mga magulang ay nakatira sa isang maliit na bungalow sa isang beach sa timog ngunit ang kanilang bahay ay masyadong maliit upang bisitahin, isang asawa, 2 anak, isang biyenan, 2 hipag, 2 pamangkin, 2 pamangkin at 2 bayaw, na lahat ay kinukutya ako dahil wala akong pamanang pampamilya na nagpapadali sa buhay. Nagtatrabaho ako ng maraming oras ngunit ang aking asawa at mga anak ay hindi pinahahalagahan ang pagsisikap na ginagawa ko upang maging komportable ang kanilang mga buhay at higit sa lahat, ang aking asawa ay nanloloko sa akin. Eksakto, isa siyang manlolokong sinungaling. Hindi ko ito natuklasan ng hindi sinasadya. Ilang buwan bago muling suriin ang aking buhay, gusto kong malaman kung bakit tila determinado si Kay nang walang sex. Nawalan na ba siya ng interes o nakakakuha nito sa ibang lugar kaya nagpa siya akong mag-imbestiga. Nabubuhay tayo sa isang digital age kung saan madaling makakuha ng spyware, recorder, camera at monitoring software. Nagsimula ako sa pamamagitan ng paglalagay ng isang recorder sa kanyang kotse na nakakonekta sa baterya ng kotse para sa walang limitasyong power at nag-set up ng isang Bluetooth station sa garahe upang automatikong mag-download ng mga recording sa aking home PC. Pagkatapos ay nag-install ako ng mga discrete camera sa bawat silid ng bahay maliban sa mga silid ng mga bata at tinapan pa ang mga panlabas na lugar tulad ng patio, pool at garahe, na lahat ay direktang nagpapakain sa aking computer. Mula sa mga unang footage, nalaman ko ang phone code ni Kay na itinago niya sa akin. Bandang 3 AM, na-access ko ang kanyang telepono at nag-install ng monitoring software na nagpapahintulot sa akin na pakinggan ang lahat ng kanyang mga tawag at basahin ang bawat mensahe. In-upgrade ko rin ang aming home internet sa business class na nagpapahintulot sa remote access sa aking home PC mula sa aking telepono. Makalipas ang 2 linggo, pagkatapos matulog ang lahat, umupo ako sa aking opisina at nakinig sa isang recording mula sa kanyang kotse. Narinig kong sinabi ni Kay, "Pwede ka bang makipagkita sa Huwebes sa bahay ko? 10 works for me. I can't wait to ride you hard." Ako rin babe. Love you. Tumama iyon sa akin na parang 1 toneladang bricks. Agad kong pinatay ang aking computer at ipinasyal ang aso, kumukulo sa galit. Handa ako para sa pinakamasama ngunit ang marinig iyon ay nagpabigat pa rin sa akin. Gayunpaman, napagtanto ko na hindi ako malungkot, galit lang. Kinabukasan, hinarap ko ang realidad ng aking buhay. Isang nanlolokong asawa at isang buhay na puno ng one-sided commitments. Kailangan kong makalabas sa bangungot na ito. Una, kailangan kong tukuyin ang lalaki at mangalap ng matibay na ebidensya. Napagtanto ko na walang mga nauugnay na pag-uusap sa telepono ni Kay. Siguro mayroon siyang isa pa. Pagkatapos magtrabaho ng late, hinalughog ko ang kanyang kotse at natagpuan ang nakatagong telepono sa air vent ng front console na sinigurado ng Velcro. Ginamit ko ang parehong code gaya ng kanyang pangunahing telepono, nag-install ng monitoring software at ibinalik ang lahat sa dati. Pagkatapos ay ni-review ko ang mga resulta, 2 taon na halaga ng mga tinanggal ngunit mababawi na mga text. Ang natuklasan ko ay nakakagulat.
Ibinunyag ng mga mensahe na inihahambing ni Kay at ng kanyang mga kapatid na babae ang performance ng kanilang mga lover at pinag-usapan pa ang pananakit sa mga partner. Ang pinakabagong affair ng aking asawa ay sa soccer coach ng aming anak na babae. Habol ni Katie ang isang grocery boy ngunit binalaan siya ni Kay at ni Kathy na off-limits ang mga hindi kasal na lalaki. Ang kanilang ina ay mayroon pang mga panuntunan para sa panloloko. Natutulog si Kathy sa isang mekaniko na nakasama na sa lahat ng 3 kapatid na babae at ang kanilang ina ang nauna sa kanya. Nakatulog na rin si Kay Ron at Mark ngunit paminsan-minsan lang bagaman hinihikayat siya ng kanyang mga kapatid na babae na panatilihin silang nasa linya. Alam kong kailangan ko ng exit strategy. Noong sumunod na linggo, nagpanggap akong walang alam habang nagsisimula ng mga argumento tungkol sa mga gawaing bahay na humantong sa kanya upang sumagot sa akin. Gumawa ako ng metal note upang simulan muli ang mga away paminsan-minsan at lumipat sa guest room. Makalipas ang 1 linggo, mayroon na akong plano. Gusto kong makalabas sa kasal, makalabas sa aking trabaho, lahat ng pera, walang alimony at ayaw ko sa mga bata dahil sinira niya sila. Gusto kong saktan ang aking mga biyenan at pahirapan si Kay sa pag-iisip hanggat maaari. Sa huli, gusto kong magsimulang muli at bumuo ng isang tunay na pamilya. Napagtanto ko na naging handal ako. Hindi, pinahahalagahan ni Kay o ng kanyang pamilya ang isang masipag at debotong asawa. Ang kanyang mga magulang, kapatid na babae, at ang kanilang mga asawa ay mga toxic at narcissistic na tao na nagmamalasakit lamang sa pagkuha ng gusto nila. Nagsimula akong bumuo ng isang plano upang maghiwalay ang kanyang mga kapatid na babae at gamitin ang aking mga biyenan sa aking kalamangan. Oras na upang kontrolin. Noong nasa bahay ako ni Katie para sa hapunan, palihim akong kumuha ng close-up na mga larawan ng isang alarm clock, 2 wall clock at isang smoke detector. Sa bahay ni Kathy, ginawa ko rin ang parehong sa 2 alarm clock, 2 wall clock at isang doorbell cup. Sa bahay ni Mama, kumuha ako ng larawan ng isang alarm clock. Napalitan ko na ang lahat ng smoke detector sa bahay ng mga mas bagong modelo noong 1 taon, pangunahin upang pigilan si Kay sa pagrereklamo. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang paghahanap ng isang katugmang doorbell cover ngunit dumating ang eBay. Pagkatapos mag-install ng mga kamera sa bawat bahay, nag-host ako ng isang pool party at inanyayahan ang lahat. Habang lumalangoy sila, hiniram ko ang kanilang mga susi ng bahay at nag-install ng monitoring software sa kanilang mga telepono na alam ang kanilang mga lock code mula sa mga nakaraang recording. Sa panahon ng party, hindi ko sinasadyang nabitawan ang isang bag ng yelo. Sumagot si Katie, "Are you completely useless? Go get more ice." Nagpaumanhin ako at umalis. Sa daan, huminto ako sa mga bahay ni Mama, Kathy at Katie para gumawa ng ilang replacements. Nag-install ako ng mga wireless box sa kanilang mga atap pagkatapos kumonekta sa kanilang mga network. Kinopya ko rin ang kanilang mga susi ng bahay, kumuha ng ilang yelo at bumalik. Pagbalik ko, sarkastikong sinabi ni Kathy na nagtagal ka pa. Gumawa ako ng isang kwento tungkol sa isang flat tire. Walang nagpasalamat sa akin o nagpakita ng anumang simpatiya. Pagkalipas ng 2 araw, mayroon akong video proof ni Kathy kasama ang mekanikong iyon. Nagmamadali silang pumasok sa loob na nag-iiwan ng isang trail ng damit mula sa pintuan hanggang sa silid tulugan, walang foreplay diretso lang sa aksyon. Pagkatapos, sinabi niya na kailangan niyang umalis bago maghinala ang kanyang asawa. Sinubukan ni Kathy na hikayatin siya sa isa pang round ngunit tumanggi siya na sinasabing kailangan niyang magtipid ng enerhiya para sa kanyang asawa. Pagkaalis niya, ipinasok niya ang kanyang phone code sa harap ng camera na itinala ko. Noong sumunod na Huwebes, sumilip ako habang abala sila at nag-install ng monitoring software sa kanyang telepono na nasa kanyang pantalon sa sahig ng sala. Lumala ang mga bagay mula doon. Kinabukasan, natuklasan ko na ang lover ni Katie ay walang iba kundi ang kanyang tiyuhin at kasali rin ang kanyang tiyahin.
Lahat ng tatlo ay naghubad at ang tiyahin na mukhang mahusay para sa kanyang edad ay sumali. Tiniis ko ang panonood nito na iniisip na mas gugustuhin kong panoorin ang National Geographic. Kalaunan ay nahuli ko ang aking asawa sa aming silid-tulugan kasama si Cheryl, ang asawa ng aming kapitbahay, isang nakamamanghang redhead. Naghalikan sila sa buong oras at nasarapan ako sa video na iyon. Pagkatapos ay naligo si Cheryl at umalis na naglalakad pa uwi na kitang-kitang nakabakaka. Pagkatapos ay dumating ang shocker. Pumasok sina Ron at Mark sa silid-tulugan ni Katie at naghubad. Napagtanto ko na hindi ko na gustong makipagkamay sa kanila pagkatapos ng nakita ko. Sa wakas, nireview ko ang footage mula sa bahay ng mga magulang ni Katie. Nilaktawan ko ang karamihan nito na ayaw kong makita silang naghuhubad ngunit nahuli ko ang tiyo ni Katie kasama ang kanyang ina habang ang kanyang ama ay nanunood mula sa isang silya sa tabi ng kama. Pagkatapos, naglabas ang kanyang ina ng parang isang industrial jackhammer at nagtungo sa bayan. Ang ingay ay maaaring yumanig sa buong bahay. Mas madali kaysa sa inaasahan ngunit mas kakaiba. Nagtaka ako. Pwede ko bang pakuha kay Morgan Freeman na magsalaysay ng mga video na ito? Malamang na nagtataka ka kung ang video na ito ay nakuha ng legal. Sino ang nagmamalasakit? Hindi ko planong dalhin ito sa korte. Ang layunin ko ay tiyakin na walang gustong mapunta ito sa korte. Bago ko ibahagi ang alinman sa mga video, kailangan kong tanggalin ang mga recorder upang maiwasan silang masubaybayan pabalik sa akin. Kailangan kong kunin ang mga kamera sa kanilang mga bahay, na madali lang. Nag-host ako ng isa pang pool party at aksidenteng nabitawan ang isang bag ng yelo. Tinukso ni Kay, "Nice job numbskull." Idinagdag ni Katie, "Does he even have any?" Nagbiro si Kathy, "Aren't they in your purse?" Nagtawanan silang lahat at maging ang anak kong si Sally ay bumulong, "Mom, why is he always so embarrassing?" Iminungkahi ni Ron na humingi ng tulong sa mabibigat na bagay sa susunod. Nagbiro si Mark, "We can have one of the girls help you next time." Ngumiswi ang anak kong si Kevin, "Man up dad." Nagtawanan silang lahat at sinabi ni Kate, na kumuha pa ako ng yelo. Sumali ang mga magulang ni Katie at sinabihan akong magmadali dahil umiinit na ang mga inumin nila. Karaniwan, ngunit ito ang unang pagkakataon na kinutya ako ng siyam sa kanila ng sabay-sabay. Sinamantala ko ang dahilan para umalis, kinuha ang mga alarm clock at pinalitan ang mga iyon ng mga bagong camera sa loob ng panahon na kinailangan para kumuha ng bagong bag ng yelo. Una, ipinadala ko ang video ni Kathy kasama ang mekaniko kay Kathy at Mark. Pagkatapos ay ipinadala ko ang video ni Katie kasama ang kanyang tiyahin at tiyuhin kay Katie at Ron kasama ang mensaheng, "You shouldn't mess with another woman's husband." Sumabog ba ang lahat? Hindi eksakto. Nagreklamo ang mga kapatid na babae sa kanilang ina, na namagitan sa karaniwang, "for the sake of the children," na linya. Isa lang itong pagkakamali. Ikaw lang ang mahal niya. Pakiusap niya. Ngunit ang huling dagok ay dumating nang sabihin ng kanilang ina sa bawat manugang na lalaki ng pribado, "You're our favorite and we plan to leave all our inheritance to you and our daughter." Akala ng bawat isa sa kanila ay siya ang napili. Upang itulak pa sila, ipinadala ko kay Ron at Mark ang kanilang sariling mga nakakakompromisong video kasama ang mensaheng, "This will go public if you don't file for divorce on grounds of infidelity within a year. No homeowner deserves to stay married after what she did." Nang nagrereklamo sina Ron at Mark tungkol sa kanilang mga asawa nang hindi binabanggit ang panloloko, casual kong sinabi sa kanila, "I think the in-laws are broke. I heard they have a second mortgage, no properties left, no savings and no social security. They never worked so this adds up." Iyon ang huling dayami. Nagsampa sina Ron at Mark ng divorce sa grounds of infidelity sa loob ng isang linggo gamit ang parehong abogado. Nasira ang puso ng aking mga biyenan nang malaman nila kung gaano kayaman sina Ron at Mark. Lumalabas na hindi pala big shot si Ron.
Manager lang siya sa dry cleaners ng kanyang ama na nakatira sa isang bahay na pagmamay-ari ng kanyang ama bilang regalo sa kasal na parehong kotse ay company car. Hindi gaanong mas maganda si Mark. Mayroon siyang maliit na inheritance at trust fund mula sa kanyang lolo na akala niya ay ligtas sa diborsyo, ngunit dahil iyon ang tanging pinagkukunan ng kita para sa sambahayan, hinati iyon sa diborsyo. Ginagamit nila ang lahat ng kanilang savings sa mga abogado at nauwi si Mark sa isang katlo ng trust fund habang si Kathy ay nakakuha ng 2/3. Hindi gaanong iyon. Para sa kanilang bahay, akala ng lahat na pagmamay-ari ni Mark iyon, ngunit sa katunayan, iyon ay sa kanyang mga magulang. Sinabi niya sa lahat na binili niya iyon sa kanila nang magretiro sila, ngunit sa kanila pa rin iyon. Talaga namang itinakwil ng mga magulang ni Mark siya at pinatira siya sa bahay sa kondisyon na lumayo siya sa kanilang mga buhay magpakailanman. Sinubukan ni Kathy na hikayatin silang hayaan siyang manatili at ang mga bata, ngunit sinira iyon ng aking biyenan sa pamamagitan ng pagbabanta na Aidmanda ang tatay ni Mark kung hindi niya sila patitirahin doon ng libre. Sinabi niya sa kanya, "You can buy the house and gift it to your daughter," at binaba ang telepono. Ipinagbili ang bahay 2 araw pagkatapos. Hindi kailanman nagmamay-ari si Mark ng marketing firm. Sa katunayan, tinanggal siya sa kanyang unang trabaho pagkatapos ng kolehiyo dahil sa sexual maltreatment. 1 linggo pagkatapos, napunta ang aking biyenan sa kulungan na may restraining order pagkatapos atakihin ang asawa ng mekaniko. Naniniwala siya na ang asawa ng mekaniko ang nasa likod ng mga incriminating video at sinampal siya sa isang coffee shop. Bad move. Sinuntok ng asawa ng mekaniko kasama ang kanyang mga sanggol sa isang stroller ang aking biyenan na nabali ang kanyang ilong at nagbigay sa kanya ng 2 black eyes. Ang buong insidente ay nahuli sa mga kamera ng coffee shop at isang nakatagong kamera sa kotse ng aking biyenan. Habang naghihintay sa pulisya, nagtanong ang asawa ng mekaniko, "Why do you think I sent the videos?" Sumagot ang aking biyenan na nanlilibak pa rin sa kabila ng kanyang nabaling ilong, "He said you weren't good in bed. Did you really think you could keep him all to yourself when we were more than willing to share?" Nagpa siya akong tulungan ng asawa ng mekaniko sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanya ng video ni Kathy kasama ang mekaniko kasama ang kanyang mga trophy pic at cheating texts. Diborsyado ang mekaniko sa loob ng 3 buwan. Sa isang pagtitipon ng pamilya, parehong lasing na nagreklamo sina Ron at Mark sa akin tungkol sa kanilang mga diborsyo. Inamin ni Mark na pinakasalan niya si Kathy sa pag-asang mayaman ang kanyang mga magulang at na ito ay magkakasundo sa kanyang ama. Ngayon halos wala na siya dahil karamihan sa kanyang trust fund ay napunta sa kanyang ex-wife. Ibinunyag ni Ron na pinakasalan niya si Katie sa pag-asang manahin ang mga dry cleaning business ng kanyang ama, ngunit sa halip ay natigil siya sa pamamahala ng isang tindahan na nawalan ng pera. Mas masahol pa, buntis ang bagong asawa ng kanyang ama na nagpaduda kay Ron na may mamana pa siya. Lumalabas na ang mga kapatid na babae ay masyadong nakatuon sa pagpapakasal sa kayamanan upang mapagtanto na ang kanilang mga asawa ay hindi kasenrich gaya ng inaakala nila. Ang mga gold digger ay nilinlang ng mga gold digger. Parehong nagbalik sa bahay ng kanilang mga magulang ang mga anak na babae na kinasusuklaman ang pagkakaroon sa kanila at sa kanilang mga anak. Kahit ang aking biyenan ay hindi pumayag na pag-usapan si Ron o Mark sa bahay. Naging miserable ang lahat. Pagkatapos ay naisip ko, paano ko masisiguro na ang mga anak ko ay hindi magiging katulad nila? Nagreklamo, kailangan ba talaga nating tiisin yung 2 mangkukulam na yun at yung mga talunang anak nila? Dahil diborsyado na ang mga kapatid ni Mrs., kumikita na ang maliit kong libangan. Bahagyang gumanda ang buhay sa bahay, at kinumplemento pa ako ni Mrs. bilang pangunahing nagtatrabaho, kumpara sa mga ex ng kapatid niya. Bagamat ginawa rin nilang biro yun. Habang nagpapagaling si mother-in-law sa operasyon sa ilong, natamasa ko ang maikling pahinga mula sa pakikialam niya. Gumaling ang ilong niya, at kapansin-pansing lumaki, na isang maliit na tagumpay para sa akin. Samantala,
mas lumaki ang sama ng loob ko sa boss ko, si John, na naging sakim at makasariling inutil habang lumalaki ang kumpanya. Ang mga bonus namin ay lumiit mula $116,000 hanggang sa wala pang 2,000. Kumikita ako ng mas kaunti bawat taon dahil sa implasyon at tumataas na gastos. Dahil naging epektibo ang libangan kong pagmamanman, pinalawak ko ito sa opisina ni John, sa bahay niya, at sa apartment ng sekretarya niyang si Sasha. Sabi-sabi na may relasyon sila, at hindi mahirap kumpirmahin. Nakakuha ako ng kopya ng susi sa apartment ni Sasha noong isang meeting ng management at nag-install ng mga camera at monitoring software na may access sa mga telepono nila. Natuklasan kong nagkikita sila tuwing Huwebes sa apartment ni Sasha. Nakakuha ako ng video evidence ng lahat. Palagi kaming magkasundo ni Sasha sa trabaho, hindi tulad ng ibang lalaki. Hindi ako natatakot kay John o interesado kay Sasha romantically. Karamihan sa mga babae sa opisina ay malamig sa kanya. Professional man amit si Sasha, madalas nakasuot ng mahahabang palda na abot sa binti, at may bilog na mukha. Akala ko mataba siya. Gayunpaman, pagkatapos kong makita ang mga video mula sa apartment niya, napagtanto ko na malayo ito sa katotohanan. Regular mag-workout si Sasha at fit na fit, bagamat nagbibihis siya ng malalaking t-shirt para maiwasan ang atensyon. Minimal din ang makeup niya, na nirerespeto ko. Si John naman, 62nd man, kaya hindi ko kailangang panoorin ng matagal ang kanilang mga video ng pagtatalik. Pagkatapos ng 4 na linggong pagmamanman, nag-resign ako sa trabaho. Ako ang bumuo ng software ng kumpanya mula sa simula at nagpa siya akong gumawa ng sales module na may predictive planning features. Alam kong kakailanganin ni John ang tulong ko para tapusin ang kasalukuyan niyang mga proyekto. Nagkataon, ang isa sa mga pinakalumang bahagi ng code ay nasira at nawawala ang mga backup. Isang inosenteng pagkakamali. Nagsimula akong magtrabaho mula sa bahay kaya hindi gaanong nagbago ang routine ko. Pagkalipas ng 2 linggo, nagmamakaawa si John na bumalik ako. Nakipagnegosasyon ako ng kontrata na doble sa dating hourly rate ko, na nangangahulugang kaya kung ay quadruple ang dating salary ko na may overtime. Sinulat kong muli ang nasirang code mula sa memorya, pinahusay ito, at nagdagdag ng mga bagong features na hiniling ng sales team. Kailangan ng mga adjustments ang ibang modules para gumana sa bagong module, pero pinaganda pa ng mga enhancements ang sales module ko. Nagustuhan ng mga customer ang mga updates, at naging matagumpay ang software ni John at ang bago kong software ng kumpanya. Pagkatapos ng 30 araw, pinalawig ng walang katiyakan ang kontrata ko. Nang sumunod na linggo, nakatanggap ang asawa ko ng liham mula sa isang abogado tungkol sa isang kamag-anak na pumanaw. Nakipagkita kami sa mga abogado at nalaman namin na ang kanyang great-uncle, na walang naiwang malapit na pamilya, ay nag-iwan ng trust fund na nagbibigay ng $4,000 bawat buwan sa isang miyembro ng pamilya na may magandang moral na karakter. Kung ang taong yun ay may anak at pinangalanan ito sa kanya o sa kanyang yumaong asawa, tataas ang halaga sa $20,000 bawat buwan. Dahil hindi kasama ang 2 kapatid ni Kay dahil sa nakaraan nilang pag-uugali, nilapitan siya ng mga abogado. Nilagdaan namin ang mga papeles at natanggap ang unang tseke namin. Tuwang-tuwa si Kay at walang tigil magsalita pa uwi tungkol sa pagtigil sa birth control at pagkakaroon ng isa pang baby para masiguro ang mas malaking payout. Pagdating sa bahay, sinabi ko sa kanya na kailangan naming mag-usap. Masyado siyang masaya para mapansin ang seryoso kong tono. Sa kusina, kinailangan kong sabihin sa kanya na tumigil siya sa pagte-text. Ipinagtapat ko na nag-resign ako sa trabaho ko 1 taon na ang nakakaraan at hindi naganap ang mga bagay ayon sa plano. Ano? Ngayon mo lang sinasabi sa akin, bulalas niya. Sinimulan ko ang sarili kong software company. Gumagana ito, pero mas matagal kaysa sa inaasahan. Well, hindi na yun mahalaga ngayon, sagot niya nang hindi nagbibigay halaga. Marami tayong pera at mas marami pang darating. Tumalon siya para halikan ako, pero pinigilan ko siya.
Hinding-hindi nakita ko ulamin, sabi ko. Namula siya sa galit. Anong sinabi mo? Hinding-hindi nakita sisipingan, sigaw niya. Sino sa tingin mo ang sarili mo? Kalmado kong kinuha ang phone ko at pinakita sa kanya ang isang video. Naaalala mo noong nakakuha ang mga kapatid mo ng mga tape mula sa asawa ng mekaniko? Nakakuha rin tayo, pero binura ko ang kopya mo para hindi mo malaman. Itinago ko ang akin, just in case. Pinatugtog ko ang video. Gulat na gulat siya. Nakatigil, dilat ang mga mata, nakabukas ang bibig, nakalaylay ang mga braso sa gilid niya. Sinabi ko sa kanya na nakipagkita ako sa asawa ng mekaniko at nagmakaawa ako sa kanya na payagan kaming magkasundo. Ipinaliwanag ko na pinayagan kitang makasama ang ibang babae dahil hindi ko kayang tugunan ang pangangailangan na yun. Sa maikling sandali, nakita ko ang bahagyang awa sa mga mata ng asawa ko, pero mabilis itong nawala, pinalitan ng mapanlinlang na tingin. Nasa nakaraan na yun. Anong ibig mong sabihin na hindi mo na ako sisipingan? Tanong niya. Sumigaw ako, hindi tayo nagtatalik sa loob ng mahigit 1 taon. Bakit ako magsisimula ngayon? Naguluhan si Kay at sinabing, dahil sa pera, mahal. Malaki ang $20,000 bawat buwan. Huwag kang magalit sa akin. Nai-stress ako, pero tapos na yun ngayon. Pakiusap, mag-focus tayo sa future natin at sa pagkakaroon ng bagong baby. Hindi, sagot ko. Hinarap mo ako ng kakilakilabot simula nang magpakasal tayo. Nagbago agad ang tono niya. Makinig ka, walang kwentang basura. Magtatalik tayo at gagawa ng baby o hihiwalayan kita. Nakuha mo, banta niya, dinuduro ako. Tinitigan ko lang siya. At hindi ko rin ibabahagi ang $4,000 bawat buwan, dagdag niya, sinusubukang magtunog matigas. Relaxed ako at kalmadong sinabing, ayos lang sa akin. Magfa-file ako ng divorce dahil sa infidelity. Pwede mo bang ibigay sa akin ang number ng abogado na nakilala natin? Mukhang competent sila. Sigurado akong makakahanap ako ng magaling na divorce lawyer sa kanila. Kalmadong umupo si Kay. Napagtanto na ako ang may hawak ng sitwasyon. Sinabi niya ng mas mahina, sex lang yun. Hindi ko siya mahal. Ikaw lang ang mahal ko. Huwag nating itapon ang lahat ng taon na pinagsamahan natin. Nahuhuli na ako sa mga bagong rules, sagot ko. Ang pagsisinungaling, ang panloloko, lahat yun pagkakamali. Mahal kita at gusto kong bumalik ang lahat sa dati. Sang-ayon ako. Punta tayo sa kwarto ngayon, suhestyon niya, sabik. Alam kong mahal mo ako, sabi ko, umaasa. Hindi, nagsisinungaling ako, sagot niya. Nakita mo ba kung gaano kadali mong pinaniwalaan ako? Nakakatuwang mapunta sa kabilang panig, hindi ba? Kung mahal mo talaga ako, susubukan mong pagtrabahuhan ito, pagpapatuloy niya sa matalas na tono. Sige, tama ka. Pagsisikapan ko ang relasyon natin, pagpayag ko, sinusubukang pag-aanin ang tensyon. Alam kong mahal mo ako. Gusto mo bang bumawi sa akin sa kwarto? Tanong niya, lumalambot ang boses. Hinding-hindi na ako makikipagtalik sa'yo, matatag kong sagot. Gulat na gulat si Kay. Pero sinabi mo lang na pagsisikapan mo ang relasyon natin, itinuro niya, naguguluhan. Oo. Sinabi ko, nagsisinungaling ako, pag-amin ko, nakakaramdam ng kakaibang paghihiwalay. Mas nagiging madali ito habang mas ginagawa mo. Mukhang may iyak na si Kay. Sorry, nagbibiro lang ako. Talaga bang sinasabi mo yan? Tanong niya, nanginginig ang boses. Hindi talaga. Nagsinungaling ulit ako, sabi ko ng malamig. Wow! Talagang nagiging mas madali ang pagsisinungaling para makipag-usap sa isang taong nagtitiwala sa iyo, hindi ba? Puna niya na may mapait na tono. Nagsisinungaling din ako. Bilyonaryo ang mga magulang ko at hinding-hindi na namin kailangang mag-alala tungkol sa pera. Hinding-hindi kita iiwan at magkakaroon ka ng unlimited allowance habang buhay. Nakasimangot na sinabi ni Kay, hindi nakakatuwa.
Hindi ba mahirap makipag-usap sa isang taong nagsisinungaling sa mukha mo para makuha ang gusto nila? Sorry, hindi na ako magsisinungaling sa'yo. Pangako ko, sinusubukan kong wakasan ang laro. Titigil ka na ba sa pagsisinungaling sa akin? Tanong niya, puno ng pagdududa ang boses niya. Oo, titigil ako, tinitiyak ko sa kanya. Tumulo ang luha sa pisngi ni Kai. Mahal kita ng buong puso. Mahal ka ng mga anak mo. Iniisip ng mga kapatid ko at mga magulang ko na ikaw ang pinakamagaling na asawa sa buong mundo, sabi niya na lumalambot ang boses. Hindi ako sigurado kung naniniwala ako sa'yo. Medyo walang respeto sila noong isang araw, sabi ko, nag-iingat pa rin. Hindi, alam mong hindi yun totoo. Nagbibiro lang sila. Magdaos tayo ng party ngayong weekend para makita mo kung gaano kakamahal ng lahat, suhestyon niya. Sinusubukang kumbinsihin ako. Mukhang masaya yan. Nandito ba si Mark at Ron? Tanong ko. Sinusubukang magtunog interesado. Oo, ang buong pamilya, kumpirma niya. Okay ba ang Sabado ng hapon? Tanong ko, nagtatakda ng pansamantalang plano. Sure honey, maganda yan. Pagsang-ayon niya. Pagkatapos, may bahid ng pagdududa, dagdag niya, hindi ka na nagsisinungaling sa akin, hindi ba? Hindi. Ang pagkakaroon ng lahat ay magiging isang hindi malilimutang karanasan, sagot ko, sinusubukang tiyakin sa kanya. Magaling, isang malaking party para ipakita kung gaano kakamahal ng lahat, sabi niya habang yakap ako habang nakaupo ako, hinahalikan pa ang tuktok ng ulo ko. Swerte ko, sa guest room ako natutulog sa loob ng mahigit 1 taon at nag-install ako ng deadbolt pagkatapos kong lumipat, palaging nakakandado ang pinto. Noong mga 5:00 ng umaga, narinig ko ang alarm clock sa bahay at sinubukan ng isang tao na buksan ang lock sa pinto ko, pero hindi gumana ang deadbolt. Siguro akala ng isang tao ay makakasilip sila sa kama ko ng maaga. Tinawagan ni Kay ang lahat ng kamag-anak para imbitahan sila. Nakakatawang pakinggan ang mga tawag niya. Kinailangan niyang suhulan ang mga kapatid niya ng ilan sa $4,000 para papuntahin sila. Madali si Ron at Mark, pananggakwa niya sila ng naa, kung magpapakita sila. Hindi interesado ang mga magulang niya hanggang sa marinig nila ang tungkol sa $20,000 bawat buwan. Nagpaplano na ang tatay niya kasama si Kay kung paano ako lokohin sa pera pagkatapos ipanganak ang baby. Ang pinakamasakit ay ang makita si Kay na kinakailangang kumbinsihin si Sally at Kevin, ang sarili naming mga anak, na maging mabait sa akin. Binanggit niya ang pera at nag-aatubili silang sumang-ayon. Hindi nagustuhan ang attitude nila, binyantaan niya silang aalisin ang allowance, mga telepono, home computers, at anumang future car kung gagawa sila ng gulo. Mabilis silang nangakong magiging perpektong mga anak para sa tatay nila. Pero huwag mag-alala, hindi masyadong masakit. 7 taon na ang nakakaraan, sinimulan ko silang isipin bilang mga galit na stepchildren, na ganoon din naman ang trato nila sa akin at ang antas ng awtoridad na mayroon ako sa kanila. Akala mo nanalo ako sa loto. Sobrang bait ng lahat. Bagamat nakikita ko ang mga peke nilang ngiti at nakakuyom na mga ngipin. Nakisama ako, nagpapaka-polite. Kinumplemento ko ang mga anak ko sa pag-uugali nila, na sobrang ganda na hindi sila mukhang akin. Binanggit ko kay Kathy na nakasalubong ko ang boss niya na umaalis sa isang downtown hotel, na ikinabahan niya dahil kasama lang siya nito. May asawa siya na may 4 na anak, pero sinusubukan niyang kumabit sa isang mas mayaman na lalaki. Natagpuan ko si Ron at Mark sa may bar at tinanong ko sila tungkol sa social life nila ngayon na single na sila. Nang banggitin nila ang isang partikular na club, sumimangot ako at ipinaliwanag na narinig ko na doon naglalasing ang mga diborsyado at sinasamantala sila. Namutla sila. Binog ko kasi ang bago nilang apartment. Casual kong sinabi sa father-in-law ko na akala ko nakita ko siya at ang kapatid niya kasama ang isang batang babae na nagngangalang Anli sa isang restaurant. Ang tingin ng mother-in-law ko ay kayang tunawin ang bakal. Alam kong transgender woman si Anli. Nagkita sila sa isang hotel.
Kalaunan, biglang nangailangan ng refill sa inumin ang father-in-law ko kahit puno pa ito. Siguro hindi niya ibinahagi ang mga detalyeng yun sa asawa niya. Sa wakas, nag-iisa ako kasama ang mother-in-law ko sa may pool. Walang nang ahas na umistorbo. Sinabi ko na ang ganda na makita ang lahat na magkasama ulit. Binanggit niya na nananatiling magkaibigan si Ron at Mark at naging roommates pagkatapos ng divorce, pero iminungkahi ng mga mata niya na pinaghihinalaan niyang higit pa sila sa magkaibigan. Dagdag ko na babawi rin sina Katie at Kathy bagamat ang pagpapalaki sa dalawang anak at ang pagtatrabaho bilang waitress at sekretarya ay mag-iiwan ng kaunting oras para sa romance, lalo na may 10th pang taon bago umalis ang mga apo niya sa bahay. Pagkatapos ay casual kong binanggit kung gaano kagaling ang mga anak ko sa school at nagmungkahi ako ng pool party para bigyan sila ng inspirasyon. Wala sa sariling sumang-ayon siya kahit na alam kong pinawalan na ang pool maraming taon na ang nakalipas para makatipid. Binanggit ko na nakita ko ang asawa niya at ang kapatid niya na tumatawa at kumakain kasama ang pamangkin niya sa isang hotel-restaurant. Ipinakita ko sa kanya ang isang litrato na maingat kong inedit, tinanggal ang mga paa mula sa mataas na takong sa ilalim ng mesa at tinaas ang isang napkin sa kondongan ng asawa niya. Pagkatapos niyang titigan ito ng halos 1 minuto, tahimik niyang hiniling sa akin na ipadala ito sa kanya. Nag-aalab sa galit. Nang sumulyap ako sa paligid, napansin kong nakatingin sa amin ang lahat. Ang mother-in-law ko, na karaniwang maingay at controlling, ay tahimik. Unang beses sa buhay niya. Kaya siguro sinabi sa'yo ni Kay ang tungkol sa maliit niyang windfall, sabi ko. Oo. Isang magandang pagkakataon para sa inyong dalawa na umasenso. Dapat ninyong isaalang-alang ang pagkakaroon ng isa pang baby para masiguro ang financial future ninyo, lalo na sa sitwasyon ng trabaho mo, sagot ng mother-in-law ko na may mapanlinlang na tingin sa mga mata niya. Well, nagkaroon kami ni Kay ng ilang marital issues. Titingnan namin kung makakalampas kami sa kanila. Mahal ka niya at malaking pera yun. Sabi niya na halos naglalaway sa pag-iisip. Sana hikayatin mo siyang gawin ang lahat para gumana ang kasal natin, sagot ko na may ngisi. Dagdag niya, huwag kang magtagal. May iba pa siyang options. Sumandal ako. Ibang options. Well, hindi makakatulong ang mga kapatid niya. Wala sa table ang infidelity para sa kanila. Kung susubukan akong hiwalayan ni Kay, magdedemanda ako dahil sa infidelity. May ebidensya ako. Kung magbuntis siya sa ibang tao, ipapakita ng DNA test yun. At nasigurado ko na ang isang abogado na may lahat ng ebidensya just in case may mangyari sa akin. Anumang demanda ay magpuputol ng anumang pera na mapupunta sa plaintiff. Kaya ano ang iba pang mga options na ito? Hindi nakapagsalita ang mother-in-law ko. Nakabukas ang bibig niya sa gulat. Nakatingin sa amin ang lahat sa party, naguguluhan. Nginitian ko siya, pinapanood siyang magpumilit para magsalita. Sa wakas, tanong niya, pwede mo ba akong ikuha ng isa pang soda? Kinuha ko ang baso niya at nagpunta sa kusina. Mula sa lababo, pinanood ko siyang balisa na makipag-usap sa asawa niya at mga anak niya, halatang halata na nabalisa siya. Lumingon silang lahat para tingnan ako nang mapansin nilang nakatingin siya. Bigla niyang hinawakan ang kamay ng asawa niya at pinalabas ito sa bakuran sa pamamagitan ng side gate nang walang sinasabi. Pagkatapos, nagwala ang tatlong magkakapatid papasok sa bahay, sinisisi ako dahil nabalisa ang nanay nila, paulit-ulit na tinatanong kung ano ang sinabi ko. Simula noon, hindi na nakipag-usap ng direkta sa akin ang mother-in-law ko. Sunod, ibinaling ko ang atensyon ko kay Sasha. Nakatayo ng 5, 8, isa siyang diborsyada na niloko ng asawa niya. Sinuri ko ang mga court documents at ang mga findings ng PAI niya. Sa una, hindi ko isinaalang-alang si Sasha sa mga plano ko pero pagkatapos kong marinig siyang ipahayag ang pagkamuhi kay John at pagkabigo sa kung ano siya naging, napagtanto ko ang potensyal niya bilang salesperson para sa bago kong kumpanya. Anumang babae na nagsisikap na maliitin ang ganoong kagandang figure ay isang taong gusto kong makilala ng mas mabuti.
Kumuha ako ng mga litrato ng boss kong si John at si Sasha na magkaakbay na lumalabas sa isang downtown hotel. Walang halikan, basta mukhang magkasintahan. Ayokong may makalabas na nakakahiya. Ipinadala ko ang mga litrato sa asawa ni John. Nang makauwi si John, hinarap siya ng asawa niya sa mga litrato at pinaalalahanan siya sa mga rules. Huwag sa bahay. Walang bata. Huwag sa publiko. Nakipagtalo si John pero kalaunan ay sumuko. Hindi siya madaling basagin kaya alam kong kailangan kong taasan ang stakes. Noong Lunes na yun, sinibak ni JN si Sasha. Naghihintay ako sa labas habang umaalis siya. Hi Sasha, anong mali? Tanong ko nang mapansin ang distress na ekspresyon niya. Halatang nabalisa, sumagot siya, wala. Sinibak lang ako. Hinabol ko siya. Sorry to hear that. Pwede ba tayong mag-usap? May gusto akong iparating sa'yo. Alok ko sinusubukang magtunog sympathetic. Tumigil si Sasha at tinitigan ako. Anong gusto mo? Tanong niya. Halata ang paghihinala sa boses niya. Gusto kong alukin ka ng trabaho, direktang sabi ko. Ginagawa ang ano? Tanong niya. Nagpakita ng interest. Sales sa software company ko. Paliwanag ko, pinanatili ang profesional kong tono. Hindi ko alam na may software company ka. Sandali, paano mo nalaman na sisibakin ako ngayon? Tanong niya, matalas gaya ng dati. Tiningnan ko siya sa mata. Sabihin na lang natin na binabantayan ko ng malapitan ang mga competition ko at ayokong palampasin ang talent. Sagot ko, inihahayag ang sapat lang para masiyahan ang curiosity niya. Magkano? Tanong niya, dumidiretso sa punto. Parehong salary plus 20% pero kakailanganin mong bayaran ang sarili mong apartment. Nakita ko ang lugar mo na nakalista sa mga libro ng kumpanya at ayokong may strings attached. Paglilinaw ko, inilalatag ang mga terms. Deal. Kailan ako magsisimula? Pagsang-ayon niya nang walang pag-aalinlangan. Nasa oras ka na. Sesunduan kita sa kanto para hindi ka makita ni JN. Siguro nanonood siya. Bilin ko, nagpaplano ng maaga. Lumayo ako at nang sumulyap ako pabalik, pinapakinggan niya ang opisina ni John. Sinundo ko siya at nagpunta kami sa bahay ko. Sa daan, sinabi ko sa kanya ang tungkol sa kasal ko. Nang banggitin ko na, hindi ako nakikipagtalik sa asawa ko sa loob ng 2 taon, tinanong ni Sasha kung nagbibiro ako. Hindi simula nang malaman kong nanloloko siya. Pagtatapat ko, mabigat ang boses ko sa bigat ng sitwasyon. Ipinaliwanag ko na malapit na akong mag-asawa pero kailangan ko ang tulong ni Kay para makuha ang kumpanya ko mula kay John. Hiniling ko kay Sasha na ilihim ito. Ngumiti siya ng mainit. Ang mga brown na mata na yon ay iba. Pagdating namin, nandun si Katie. Sino to? Bungad ni Katie na puno ng paghihinala ang tono. Siya ang bagong head ng sales and marketing ko. Dito siya magtatrabaho sa ngayon. May problema ba, Katie? Ipinakilala ko si Sasha, nililinaw ang awtoridad ko. Walang problema, sagot ni Katie kahit nag-aatubili. Mukhang nagulat si Sasha sa bago niyang titulo pero ipinwesto ko siya sa desk sa tabi ng akin. Ginugol namin ang buong araw sa pag-aralan ang bago kong software na humanga sa kanya, lalo na ang sales module. Sa nakalipas na 2 taon gamit ang murang labor at hindi mabilang na oras, sinulat kong muli ang lahat ng programa ni John. Ang bagong software ay 10 beses na mas mabilis, mas maliit, at mas madaling gamitin sa lahat ng mga features na itinuring ni John na masyadong mahal. Binigyan ko si Sasha ng 3 leads na gumagamit na ng sales software ko at mabilis niyang nasigurado ang mga appointment para sa mga demo. Bago umalis si Sasha, sinabi ko sa kanya na magkakaroon ako ng usapan kasama si Kay sa kusina na gusto kong pumunta siya dito. Baka kailangan ko ang tulong mo ngayong gabi, hudyat ko. Naimungkahi ng tono ko ang pagiging seryoso ng sitwasyon. Iniwan kong nakabukas ang pinto ng opisina at tinawag ko si Kay papunta sa kusina. Kailangan nating mag-usap. Simula ko naghahanda para sa isang mahirap na usapan. Kay, hindi ako makikipagtalik sa'yo, blanko kong sinabi. Pero nagkakasundo na tayo,
Protesta niya, nagulat sa biglaan kong sinabi. Kailangan ko ikaw at ang mga kapatid mo na makipagtalik sa isang tao, sabi ko, dumidiretso sa punto. Ano? Hindi kami mga hooker na kaya mong utusan, bulyo niya na tumataas ang boses sa galit. Ano kung manganggako ako na bibigyan kita ng diborsyo para makapag-asawa ka ulit at magkaroon ng lehitimong anak, inaalok ko na subukang pagandahin pa ang usapan. Papayagan mo ba akong magdiborsyo nang hindi nagke-claim ng infidelity? Tanong niya. Lumalambot ang tono habang pinag-iisipan ang panukala. Yep, kumpirma ko. Ngumiti si Kai. Sino ang kailangan naming tulugan? Tanong niya, mas kooperatiba na ngayon. Ang boss ko, si John. Kailangan ko ikaw at ang mga kapatid mo na makipagkita sa kanya sa isang hotel room ngayong gabi. Tagubilin ko, inilalatag ang plano ko. Hindi namin kaya ngayong gabi. Paano na lang bukas? Suhestyon niya. Sinusubukang makipagnegosasyon. Hindi. Dapat ngayong gabi. Kakadump lang niya sa girlfriend niya at maghahanap siya ng rebound. Paggiit ko, matatag ang boses ko. Okay. Pero sino ang magbabantay sa mga bata? Tanong niya, praktikal pa rin gaya ng dati. Si Sasha at ako, paniniguro ko sa kanya. Nag-alangan si Kay, malapit nang magtanong tungkol kay Sasha, pero mabilis akong naglabas ng bagong purse mula sa ilalim ng mesa. May regalo ako para sa'yo, sabi ko, sinusubukang ilihis ang atensyon niya. Itinuro ko ang ilang itim na buttons sa purse. Mga kamera ito. Siguraduhin mo lang na walang humaharang sa view, paliwanag ko, casual pero may layunin ang tono ko. Nag-alangan ulit si Kai. Hindi ako sigurado kung komportable akong ma-record. Pag-amin niya, may bahid ng pangamba ang boses niya. May mga linggo akong videos mo kasama ang iba't ibang lalaki, prank akong sinabi. Ang tape mo kasama si Ron at Mark ay mahigit 2 oras. May araw-araw akong footage mo at ni Cheryl sa kama natin. Huwag mong sabihin na nahihiya ka ngayon, dagdag ko, matatag ang boses ko, pinapaalala sa kanya ang hawak kong panakot. Tumingin si Kay na malungkot at nagtanong, may videos ka namin ni Ron, Mark, at Cheryl, halos pabulong ang boses niya, lumulubog ang bigat ng sitwasyon. Yep, at marami pang iba, kumpirma ko nang walang pag-aalinlangan. Kung gagawin ko ito, sisirain mo ba lahat ng recordings? Tanong niya, may bahid ng pag-asa sa boses niya. Oo, absolutely. Gawin mo ito para sa akin at wala na ang mga iyon, pangako ko, tinatatakan ang usapan. Ngumiti ulit si Kai, isang atubiling pagtanggap sa ekspresyon niya. Okay, let's do this. Pagsang-ayon niya, tumitining ang boses habang nagko-commit sa plano. Tinawagan ni Kay ang kapatid niya at ipinaliwanag ang plano. Sa loob ng 20 minuto, dumating sila kasama ang mga anak nila, lahat ay nakasuot ng pinakamaliliit na damit na nakita ko na sa kanila. Hindi ko man lang alam na may ganito si Kay. Pero kapag nag-alok ka ng libreng babysitting, drinks, hotel suite, at news ex-partner, paano pa kaya sila magre-react? Nang nag-iisa na kasama ang mga kapatid sa porch, ipinakita ko sa kanila ang litrato ni JN at sinabi, gusto kong pagurin niyo siya. Ang sabik ng ngiti nila ay, nagsabi sa akin na handa sila para dito. Pagkaalis nila, pinatulog namin ni Sasha ang mga bata sa harap ng TV at pumunta sa opisina para bantayan ang sitwasyon. Sinimulan kong ipaliwanag ang iba pa sa plano ko kay Sasha, pero pinigil niya ako, sinasabing, hindi na kailangan. Sa nakikita at naririnig ko, karapat-dapat ni John kung anumang mangyari. Dumating ang mga kapatid sa lounge bago si JN at sinabi ko kay Kay na iwan ang purse niya sa mesa para makita ko sa pamamagitan ng mga kamera. Sa kalaunan ay dumating si JN pero kasama si Nancy mula sa trabaho. Nagmura si Sasha nang makita si Nancy. Hindi siya nag-aksaya ng oras, bulyo ni Sasha. Kumuha si Sasha ng litrato nila sa bar at ipinadala ito sa boyfriend ni Nancy na si Glenn, na may mabilis na tawag na nagpapahiwatig ng gulo. Sa loob ng ilang minuto, umiiyak at tumatakbo palabas si Nancy, nag-iwan kay John na naguguluhan.
Pero nang sumigaw si Kay sa buong bar, kalimutan mo siya, mabilis na sumali si John sa mga kapatid sa kanilang mesa. Di nagtagal ay papunta na silang lahat sa isang hotel suite. Sa loob ng kwarto, mabilis na naghubad ang mga kapatid, sinundan ni JN, at sumampa silang lahat sa kama kung saan ang mga bagay-bagay ay umakyat sa isang magulong eksena. Pagkatapos ng 25 minuto, medyo na-turn on ako at tumingin kay Sasha na halata ring balisa. Humingi ako ng paumanhin at nag-alok na itigil ang panonood. Pero biglang tumakbo palabas ng kwarto si Sasha. Akala ko ay nasaktan ko siya, pero bumalik siya na nilock ang pinto sa likod niya at sinabing, tulog na ang mga bata. Kailangan kita. Pagkatapos ng 2 taon na walang sex, hindi ako tatanggi. Nag-hook up kami pagkatapos ay ipinagpatuloy ang panonood ng video. Baka aktwal nilang patayin siya sa sex, puna ko. Gandang paraan para mamatay. Karaniwan ay one and done guy si John. Nakita kong binigyan siya ni Kay ng 2 Viagra. Iniisip ko kung sapat ba siyang tanga para inumin pareho. Mula sa nakita namin, mukhang ginawa niya nga. Sa kalaunan ay sumilip kami ni Sasha sa guest room, sabay na naligo, at doon natulog. Gusto kong tanggapin ang kumpanya niya hanggat maaari. Nag-set kami ng alarm para magising bago ang mga bata para maiwasan ang anumang drama sa umaga. Sa umaga, nag-fast forward ako sa video na iyon. Pinanatiling abala ng mga kapatid si John sa loob ng mahigit 3 oras, tinatrato siya na parang isang human sex doll. Ipinakita ng ngiti niya na wala siyang pakialam. Gustong umalis ni Sasha pero kinumbinsi ko siyang manatili pa ng ilang oras at naghanda pa nga siya ng almusal para sa mga bata na humanga. Umalis si Sasha bandang 9:00 para magpalit ng damit. Bumalik si Kay at ang mga kapatid niya bandang 11:00, pagod pero nakangiti, habang si John ay mukhang pagod. Nagbigay ako ng karagdagang tagubilin kay Kay at pinatawag si JN para sa isang repeat performance. Sumang-ayon siya pero iginiit na isang Viagra lang ang iinumin niya sa pagkakataong ito. Nagsimula silang uminom sa suite bago dumating si John. Nang kumatok siya, binigyan siya ni Kay ng 2 Viagra, pero isa lang ang ininom niya. Pagkatapos ng ilang minuto, dumating si Ron at Mark, binati si John, at sumali sa kasiyahan. Tumigil ako sa panonood sa puntong iyon, mas gusto kong maghintay hanggang sa bumalik si Sasha. May mga client visit siya sa umaga kaya plano kong panoorin ang tape sa ibang araw kasama si Sasha. Kinabukasan, kasama pa rin ang mga kapatid sa hotel at ang mga bata sa school, nag-fast forward ako sa tape. Mukhang isang masamang European B-movie mula sa 70s, pero nakuha ko ang kailangan ko. Umakila ako ng apartment downtown, katapat mismo ng opisina ni John, at nagbayad ng maid para panatilihin itong malinis at may stock ng pagkain at tubig. Pinapunta ko doon ang 3 kapatid para makipagkita kay John araw-araw pagkatapos ng trabaho, kasing dalas ng pinayagan niya. Kapag sinubukan ni John na lumiban ng isang araw para magpahinga, binigyan ko ang mga kapatid ng tips kung saan magtatambay para hindi niya sila maiwasan. Para panatilihing motivated si Katie at Kathy, pananggakuan ko sila ng 10% ng $220,000 na buwanang allowance ni Kay kapag diborsyado na siya at nagkaanak. Sumang-ayon si Kay dahil alam niyang manghihingi sila sa kanya at kung wala sila, walang diborsyo. Sa kalaunan ay nagpadala ako ng highlight reel ng mga aktibidad ni John sa kanyang asawa. Binlock out ang mga mukha ng lahat maliban kay John. Noong una, akala ko ay maaaring mabaygo ang plano ko dahil ang asawa ni John ay kapansin-pansing kaakit-akit at kawili-wili, anak ng isang lokal na mob boss. Nang umuwi si John, kinaladkad siya ng asawa niya sa kwarto, hinubaran, at itinali sa kama. Pinatugtog niya ang video sa kanilang malaking TV habang nagmamakaawa ng kapatawaran si John. Nang walang sinasabi, naglabas siya ng isang higanteng paddle at sinimulang paluin siya. Sa wakas ay sinabi niya sa kanya, "Didiwarsyuhin kita. Kung lalaban ka sa akin, ilalabas ko ang mga video na ito sa lahat ng kakilala mo." Tumango si John na natatakot. Idinagdag niya,
Aalis ako para sa 1 linggo sa isang yacht kasama ang boyfriend ko. Pagbalik ko bukas ng umaga, inaasahan kong papalitan ang mga kandado at wala ka na rito magpakailanman. Wala kang makukuha mula sa bahay na ito maliban sa mga damit sa sahig at kotse mo. Kung babalik ka pa, magkakaroon ng mga kahihinatnan. Habang naglalakad siya palabas, sumigaw si John sa pamamagitan ng kanyang buzzle, pero malamig siyang sumagot, huwag kang mag-alala, sasamahan ka ng 2 lalaki palabas. Magandang buhay. Kinabukasan, kinaligan ng 2 malalaking tahimik na lalaki na nakasuot ng suit si JN. Nang gumalaw siya papunta sa banyo, naglabas sila ng mga armas, pinilit siyang magbihis ng mabilis, at umalis. Naghintay sila hanggang sa umalis siya. Nag-file ang asawa ni John ng diborsyo noong araw ding iyon. Kahit na nasaktan, abala si John sa mga kapatid para pagtuunan ito ng pansin. Nagsimula siyang tumira sa apartment, na nagpapadali para sa kanila na kontrolin siya. Nang makita nila ang mga pasa sa kanyang puwit, tumawa sila at pinalo pa siya ni Katie hanggang sa umiyak siya. I-freeze ng asawa ni John ang lahat ng kanilang mga account at di nagtagal ay nahirapan siyang bayaran ang kanyang mga empleyado, nawala ng 25% ng kanyang negosyo sa isang bagong kakumpetensya. Hindi nakatulong na tinawagan ko ang 3 pangunahing tao sa kumpanya ni John, na nagpapahiwatig na maaaring hindi mangyari ang payroll at nag-alok sa kanila ng mga trabaho. Hindi sila nag-commit kaagad pero iniwan ko ang pinto na nakabukas. Pagkaraan ng ilang araw, sinubukan ni John na i-access ang kanyang garahe pero natuklasan niya na nakalock ito. Tinext ko siya, sinabi ko sa iyo na tanging ang iyong mga damit at kotse. Naniniwala na ang kanyang asawa ang nasa likod ng leaked video. Nagulat siya nang kumalat ang isang tape niya kasama sina Ron at Mark sa buong industriya sa pamamagitan ng isang anonymous tip sa isang malaking kakumpetensya. Sa loob ng 1 linggo, tumawag pabalik ang 3 pangunahing empleyado, tinatanggap ang aking alok. Sa nawasak na reputasyon ni John, hirap sa pananalapi ang kanyang kumpanya, at nakabinbing diborsyo, nagawa kong makuha ang 70% ng kanyang mga kliyente sa loob ng 60 araw. Nag-shutdown ang kanyang kumpanya 2 araw pagkatapos na maaprobahan ang kanyang diborsyo. Sa sandaling umunlad ang kumpanya ko, nag-file ako ng uncontested divorce at nagbayad para pabilisin ang proseso. Ibinigay ko kay Kay ang bahay, kahit hindi niya alam na kumuha ako ng pangalawang mortgage dito para pondohan ang aking startup, kalahati ng aming 88,000 na joint account, ang kanyang kotse, at wala nang iba pa. Nang hingi niya ang kalahating aking kumpanya, sinabi ko sa kanya na wala pa itong halaga sa papel at nagbanta na babaguhin ko ang gabatayan sa infidelity. Mabilis niyang nilagdaan ng amga papeles, malinaw na iniisip na, 88,000 na joint account, ang kanyang kotse, at wala nang iba pa. Nang hingin niya ang kalahati ng aking kumpanya, sinabi ko sa kanya na wala pa itong halaga sa papel at nagbanta na babaguhin ko ang mga batayan sa infidelity. Mabilis niyang nilagdaan ang mga papeles, malinaw na iniisip na, 88,000 na joint account, ang kanyang kotse, at wala nang iba pa. Nang hingi niya ang kalahating aking kumpanya, sinabi ko sa kanya na wala pa itong halaga sa papel at nagbanta na babaguhin ko ang gabatayan sa infidelity. Mabilis niyang nilagdaan ang amga papeles, malinaw na iniisip na, 220,000 a month, here I come. Nagdiborsyo kami 60 araw pagkatapos, ang araw pagkatapos na pakasalan ni Kay ang mekaniko, malamang na umaasa na mayaman at masisiyahan sa kanyang bagong buhay. Ginastos niya ang $8,000 at ang $20,000 mula sa kanyang mga magulang sa kasal. Di nagtagal pagkatapos ay nagbuntis siya. Sabi-sabi na sila ay pisikal na nakikipag-ugnayan kahit nasa kasal. 3 buwan pagkatapos, bumisita si Kay at ang kanyang ina sa mga abogado ng trust fund, umaasa na magsisimula na ang $20,000 buwanang pagbabayad. Nagulat sila nang malaman na ang mga trust fund ay naigawad na sa ibang kandidato. Kinailangan tawagan ng mga abogado ang pulis dahil sa pinsalang dulot sa panahon ng komprontasyon. Ang audio ay talagang nakakatawa. Pagkaraan ng ilang linggo,
Nagpakita si Kay sa aking bahay na nakasuot ng maikling pulang damit na walang underwear. Sinusubukang buksan muli ang settlement sa diborsyo. Pinaalalahanan ko siya na final na ang diborsyo at muli na siyang nag-asawa. Nag-alok siya na magbalikan at itinaas ang kanyang damit, nagtatanong kung nami-miss ko siya. Kumuha ako ng litrato at nagtanong kung pahahalagahan ng kanyang bagong asawa na makita ito. Pagkatapos ay isinara ko ang pinto. Kinatok niya ang pinto, sumisigaw at umiiyak, nagmamakaawa sa akin na huwag ipadala ang litrato. Sinabi ko sa kanya na hindi ko gagawin basta't hindi na siya babalik. Ang kanyang huling salita ay, "Sorry, sinira ko ang kasal natin. Sana sapat ka na sa akin." Malinaw na nabubuhay siya sa isang delusyon. Sa kalaunan ay binitawan ko ang aking surveillance hobby. Sinisira ang lahat ng recordings. Nawala si John pagkatapos magsara ang kanyang kumpanya, kasama ang kanyang huling kilalang lokasyon sa San Francisco's Castro District. Muling nag-asawa ang kanyang asawa ng isang mas batang CEO at nagkaroon ng 3 anak sa kanya. Nagtapos ang sarili kong mga anak sa high school at napunta sa mga dead-end job. Humingi sila sa akin ng trabaho pero sinabi ko sa kanila na tawagan ako kung sakaling maging programmer sila. Ginagamit ni Ron at Mark ang kanilang kasikatan mula sa video sa isang ibang uri ng kasikatan, sa kalaunan ay nakipagkaibigan sa isang matagumpay na may-ari ng negosyo na naghahanap upang magretiro. Napunta si Katie sa isang mas magandang lugar. Siya at si Cheryl, na nagdiborsyo sa kanyang asawa, ay nagpakasal at mukhang tunay na masaya. Ang mga magulang ni Kay ay nawala ang kanilang huling ari-arian at sa kalaunan ay nagdiborsyo. Bawat isa ay naghiwalay ng kanilang mga landas. Si Kay mismo ay nanatiling kasal sa loob ng halos 1 taon bago mawala ang kanyang bahay at iniwan ng mekaniko. Nagtatrabaho siya ngayon bilang isang waitress, nakatira sa isang trailer, at pinalaki ang anak ng mekaniko. Para sa mga nakipag-cheat sa aking asawa at sa iba pa, hindi ko sila pinatawad. Pagkatapos mawala ni Kay ang pera ng trust fund, ipinadala ko ang lahat ng mga incriminating videos at voice recordings sa kanilang mga asawa at kamag-anak gamit ang personal email ni Kay. Nagpadala ako ng mahigit 300 emails at kinloan ang kanyang telepono para matiyak na natanggap ang mga mensahe. Nagpadala si Kay sa akin ng isang galit na text na inaakusahan ako na sinira ang aking pangako na sirain ang recordings. Sumagot ako, "Salamat sa paggawa ng katapatan na hindi kailangan sa ating kasal." Ginawa nitong mas madali ang pagkuha ng gusto ko. Hindi na siya sumagot. Tungkol sa mga diborsyo, natuklasan ko ang 13 kaso na nauugnay kina Kay, Kathy, at ang kanilang mekanikong lover. Ang mekaniko, nakilala sa kanyang big tol, ay nagdulot ng 8 diborsyo sa pamamagitan ng pang-aakit sa mga asawa ng ibang lalaki at pagpapadala ng mga derogatory texts tungkol sa kanilang mga asawa. Si Katie ay karamihan nakikipaglandian sa mga single na babae kaya hindi siya direktang nagdulot ng anumang diborsyo. Si Kathy naman ay responsable para sa 10 diborsyo, na walang humantong sa pagkakasundo dahil nawala ang lahat ng respeto ng mga asawa sa kanilang mga asawa pagkatapos nilang yumuko ng napakababa. Ang aking biyenan ay nagdulot ng 1 diborsyo at si Kay ay direktang responsable para sa 13 na may 2 pagkakasundo. Ang mga numerong ito ay nagkukwenta lamang para sa mga direktang diborsyo. Ang ilan sa mga lalaking nasangkot sa ibang mga babae na humantong sa karagdagang mga diborsyo at ilang mga pag-aresto dahil sa nagresultang mga komprontasyon. Sa kabutihang palad walang namatay bagamat may mga seryosong kahihinatnan para sa lahat ng sangkot. Ang mekaniko, na pinangalanang Lefty pagkatapos ng isang insidente kasama sina Katie at Cheryl, ay natapos na may permanenteng nasirang tool na baluktot ng 90 degrees sa kaliwa. Sinubukan niyang magsampa ng kaso ngunit ang pagpapaliwanag kung paano nangyari ang kanyang pinsala sa panahon ng Zex ay nagpahirap. Ang mga detective na humahawak sa kaso ay nahirapan na panatilihin ang kanilang seryosong mukha. Tungkol sa ex-wife ni Lefty, nakipagkita ako sa kanya para humingi ng paumanhin sa sisi na natanggap niya sa panahon ng mga diborsyo ng kapatid.
Nagbiro siya tungkol sa insidente kung saan sinira niya ang ilong ng aking biyenan, na tinatawag itong highlight ng kanyang taon. Tinanong ko kung nakikipag-date siya at ipinakilala ko siya sa aking kamakailan lamang diborsyado na 6-2 na kapitbahay na dating naglaro ng rugby. Interesado siya at nagkasundo sila pagkatapos ng isang barbecue sa aking lugar. Ginugol niya at ng kanyang mga anak ang gabi sa kanyang bahay at hindi na sila umalis. Nagpakasal sila 6 na buwan pagkatapos kasama si Sasha na 7 buwang buntis bilang isang bridesmaid. Para sa akin, umuunlad ang aking negosyo. Bago magretiro, nakakuha si Sasha ng 3 pangunahing kliyente na tinitiyak ang tagumpay ng kumpanya. Nagpakasal kami ng mabilis. Hindi ko maiwasan. Patuloy ko siyang binubuntis. Inaasahan na namin ngayon ang aming